Pag doon ka naman sa ibang bansa, ako pang George, China, o Ayurveda, ang traditional nila yun din. Ang alternative na to, ito yung practice na pag dinala mo sa ibang bansa, ang tawag ng hilot ay alternative medicine. Pag dinala dito ang acupuncture o ang traditional Chinese medicine, that is alternative medicine din sa bansa natin. Or mayroon tayong traditional and alternative medicine. Ang tanong, nasaan dito yung synchrotherapy? O nasaan dito yung bone setter belong? Wala. Asan yung massage dito belong? Kasi pag sinabi ng alternative, culture po yun ng ibang bansa na nire-respeto natin dito. Kasi pag kung ibang pangalan na hindi culture, ang pinulot-pulot mo lang, tinabaw mo yung karapatan nila. So, kung sinabi mong Swedish yan o Shiatsu yan, dahil yung Shiatsu, Japan nila, tradisyon po nila. Klaro? Ay gumawa yung ang Pilipino, madaling gumawa eh. Ano nga mga pangalan? Auriculo Cairo. Bakit kayo at auriculo yan ako pinagsama? Ay hindi naman natin practice yun eh. Pilipino tayo eh. Kung kano ka, kayo ka. Pag insik ka, dito ka sa ating pangkiro, traditional Chinese medicine, Pilipino ka, ang piling mong iyo yun, atay. Sira. So, pasok. Kaya yun ang meaning ng traditional and alternative. Hindi yung sinabing alternative, kahit ano na lang, ipangalan mo dyan, alternative. Kasi yun ang lingwahe ng bakas. Kahit yung sabi ko, alam yun, kaya tanggap lang sila ng tanggap, tapos pagdating ng oras na problema. Kasi hindi na nila, kung ano-ano na lang nag-register sa set, tinanggap, hindi pinag-aralan ng bakas na alternative. O ngayon, may nagreklamo, ba't yung pinukya yung turo namin yun? Uy, ba't yung tinanggap ka? Kahit hindi naman PRC yun, hindi naman standard yun, hindi naman institutionalized na approve ng standard ng education natin. Hindi na ito problema tuloy. Anong mangyayari sa nakaupo dyan na official sa gobyerno o kinasuhan? So, tanggal pa sa servisyo. Bakit? Ignorance of the law. Excuses naman. Sa akin naman, pinokorek natin na kahit anong mangyari, dapat hindi tayo magkaroon ng problema dahil ang gusto natin, hanap buhay na walang problema. This law aims to improve public health care, to develop, regulating, and integrating traditional and alternative medicine into national health system through the establishment of paano din yung kita. Its objective includes promoting safe and effective alternative treatments, conducting research, ang kita po is for research. Providing training, protecting indigenous knowledge. Anong unawa na? Protect the indigenous. Sino ba mayari? Protector na ako natin. Dahil ang indigenous knowledge, mayroon siyang sariling autonomy. Autonomous po siya. Na ayon sa Indigenous People's Rights Act. Yan. In the field of traditional culture and alternative medicine. Pagdating alternative medicine, pagdating naman doon sa haftan, ganda yung respeto nila. Pinoprotect nila yun. Yung practice na yun. Dami nagbabasa nito, hindi nila nakikita ito. Na ito palang meaning nga, at sa research, kailangan research. Kasi karapatan din natin dito sa Pilipinas na i-develop yung practice natin. Para makasabay din siya sa international na practice. Kasi kung tingnan natin, yung meron na tayong sa science, meron na tayong nanotechnology, no? Pinakapino na substance na pag pumasok kung sa loob natin katawan ay mabilis niya na ma-absorb yung nanotechnology na siya. Kung hindi natin na pag-study na meron pa palang mas sobra pa sa nanotechnology na practice na natin noong unang panahon, ano yun? Sukob.
Bakit suog? Akala natin ordinaryo lang suog. Pag ininit mo yan, di ba lumalabas yung usok? Ano lumalabas sa usok? Properties po ng halaman. Na pag nalanghap mo yan, pumasok sa respiratory natin, doon sa ilong, diretso sa bagat, diretso doon sa loob. Sino mas pinong? Anong teknolohiya yung usok? Usok. Usok. Mas malakas pala yung dating practice kumpira sa ginawa lang ng science ngayon na kailangan na natin intindihin. Dahil wala kasing science doon, pero practice na natin na nakagaling. Walang science yung hilot doon kasi hinihilot ka lang. Hindi sinabi na yung mga stagnation mo dyan o yung mga lactic acid mo dyan natatanggal o na-release at napaikot mo sa lymphatic system at darating na proso sa loob. Babalik sa puso, diretso sa spleen at itatakulit ang spleen doon, hindi mo itahaya. Walang ganong science doon. Gumagaling lang kung hindi na-explain. Kaya bawal daw ang kamot kung hindi mo nailagay sa science. Sabi na ating mga. Kaya ngayon, malaking science yan na ang hilot ay science-based. Kaya pag tayo ng kamot ng hilot, alam po natin yung tamang procedure, alam po natin yung tamang application, at alam din na yung patulog din ng baka mami, maraming barikos, pinisil mo yan. Umakyat sa puso, kumalaw. Biglang inatake pa tayo. Biglang laklak dito, dahil maliit lang yung ugat natin dito, kasi sa circulate yung ba, natanggal mo doon. Pagdating dito, stroke. Hindi natin alam, hinilot. Kaya nagkaroon ng problema dahil hindi pinag-aralan. Tama. Tama. Kailangan magaling na pagpuro. Kaya hindi ka nga pwede maghilot kung hindi ka manughilot na nagturo sa iyo. Panalo ang may alam. Oo. Hindi ka pwede maging engineer na nagawa ng malaking bahay kung hindi engineer ang nagturo sa iyo or else problema mo din nga dahil akala natin tama nung pala may problema. Ba't hindi ka magpaturo sa marunong? Parang walang mali. Kasi yun ang marunong, expert na yun eh. Akala natin tama ito, yun pala. Nagdahin na po nag-bentosa. Ang ganda ng bentosa, sabi, nakakaganda lang ng likod. Tingnan mo yung likod, puro pula, puro itim. Anong tawag sa hematoma? Injury. Sus, sabi, good. May tamang paghawak kung paano ba bentosa na walang itim, walang makikitang bakat. May tamang paghawak yan. Hindi basta iwanan mo lang yan tapos talaga. Kukunin mo ang yan, 1,000, hindi pa matanggal. Kaya ano yung tubo na yun ang umuot dyan? Injury plus stagnation kayo. Magkaroon ka ng post-traumatic na baka may nalalim yun. What is IPRA-law? Indigenous People's Rights Act of 1997. Halos mapapantay na sila noon ng Tamalo, no? Kasi tinanggalin na ng Tamalo, dito pinuha sa IPRA-law. 1997.